Pero number one, lagi nyong iisipin kung paano nyo i-break yung ice. Pag first date nyo, siya yung tatanungin mo, where do you want to eat? Tanga. Hey, what's up guys? It's you boy, Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-DM sa atin. Napakasimple ng kanyang tanong. Bilang lalaki, ano daw ba ang masasabi natin? Guys, meron ba kayong alam na red flag sa babae? Or masasabi nating red flag during the first date? Sa babae to hindi sa lalaki. Please comment below kung ano yung pwede nyo or nakita nyo or na-experience nyo sa isang babae na red flag. Well, ako marami akong pwede sabihin, pero the only question for me is dalawa lang. Sinabi ko na to sa ibang videos ko, bago ka makipag-date or bago mo yayain ang isang babae na makipag-date, dapat meron 2 possibilities kang nakikita. Ano? Nakalimutan nyo na, di ba? Hindi kayo nakikinig. Yung sa lahat. Okay guys, tandaan nyo, dapat laging present yung alin. Pag nakipag-date ka, dapat may connection. Hindi ka pwede makipag-date sa walang connection. Gets mo? Ano pa isa? Dapat may sexual possibilities or sexual possibility. Kasi pag wala yun, ano mangyayari? Okay, let's say nakipag-date ka, hindi present yung walang connection. Sexual possibilities lang. Ano mangyayari? Hook up. Paano kung let's say for example, walang sexual possibilities pero may connection? Ano mangyayari? Interview. Di ba? Dapat kasi bago kayo lumabas, kahit pa paano, meron na kayo na pag-usapan. Tama? Okay, nasa na tayo? Ang mahalaga, dapat present yung dalawa na yun. Kasi iba yung may sexual possibility, iba yung merong connection. Mas madali or mas magaan makipagkwentuhan or makipag-usap sa isang babae or sa isang lalaki kung meron kayong connection na. Or kahit pa paano nakapag-usap na kayo. Di ba? Sa inyo ladies, ang hirap kasi sa inyo, by mood sila guys, by mood. Okay? Moody sila. So kung ayaw nila mag-reply sa'yo ngayon, wala kang magagawa. Tapos gagawin mo, kukulitin mo. O, di mas lalo sila maiinis. Lalo sila hindi magre-reply sa atin. Kaya hayaan nyo lang sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, bigyan nyo sila ng plausible deniability. Kailangan meron silang way how to escape or how to exit. Kasi they are allergic to what? Accountability. Ayaw nila nun. Basta ang gusto nila, wala silang kasalanan. Pati yung paano sila na in love. It's his fault. Pinaasa niya ako. Pinaglaruan niya ang damdamin ko. Well, kung una pa lang, kilala mo na yung lalaki at sinabi niya sa'yo kung ano yung pwedeng mangyari sa inyong dalawa at naging tapat naman siya sa'yo na ganito siya, na ganyan siya. Tsaka dapat, being an adult, alam mo yung mga consequence pag pumasok ka sa isang relasyon. Hindi lahat kasalanan naming mga lalaki. Pag ang lalaki, magaling gumawa ng pera, funny, charismatic, tapos iisipin mo, wala siyang girlfriend. Ano yun? He's gay. Di ba? O iisipin mo, isa lang girlfriend niya. Yung mga babae na may boyfriend na very charismatic guy, knows how to make money, very masculine. Don't expect him na, or let's say sabihin na natin successful in life. Don't expect him na he will stick to one. Kahit na sabihin, no, I will stay monogamous. Babae yung lalapit Tayo bilang lalaki, alam natin na it's hard to get a woman or it's hard to pull a woman. Kung ano man yung mga napundar natin sa buhay, ano man yung mga nakita sa atin ng mga babae, yung byproduct is, yun nga, magiging lapitin ka ng mga babae. At hindi lang yun, maraming lalaki na gusto maging kagaya mo. Di ba? Anyway, balik tayo. So when it comes to red flag, depende sa tao di ba? May mga lalaki kasing simp or karamihan sa atin, simp, white knight, nice guys. Yung tatlo na yan. May mga lalaki na okay lang naman sa kanila lahat. Let's say for example, yung babae, pwede ba first date natin mag-steak tayo? May mga lalaking ganun, willing to give or willing to bring her sa steak restaurant na mamahalin, di ba? Pag ganun ang babae, may alam sa steak, alam mo kaagad na meron na nagdala sa kanya dun. Brad, kung sino yung may pera or kung sino yung galing sa maayos na pamilya, usually hindi mag-aas ng ganun unless she's using you. What? Ang karamihan nag-aas ng ganun, yun yung mga babae na tinrato ng karamihang lalaki na dapat ganito yung deserve mo. It's a red flag for women to ask a guy na dalhin mo ako sa steak restaurant. Okay, sige, dadalhin ka doon. What else can you provide for me? Pag napunta siya sa ganun, syempre, tapos ipopost mo sa Instagram, popost mo sa social media mo, what they're trying to
imply sa mga tao, sa mga lalaki na followers mo, lagi itong nasa mamahaling restaurant mukhang medyo mahirap i-pull tong babae na to. I don't think na she will spend 5,000 pesos para sa steak. Okay, red flag, late. Ano pa? Red flag, babae kasi ako. Red flag, flakers. Yan ang pinaka red flag, guys. Yung okay na yung usapan nyo, biglang ika-cancel. Kaya gagawin nyo dapat, pag sinabi nyo yun, isin nyo yung message niya, huwag ka na mag-reply. How dare you? Para for her to realize, oh my God, I think I did something wrong. Kasi doon niya makikita kung talagang kung gaano ka attracted sa kanya. If you still messaging her, if you still asking her to go out, kung mahungulit ka pa rin after na pinaramdam niya na sa'yo na wala nga. Hindi lang ako makahindi sa'yo because I want to be nice, pero hindi ka makaramdam. Yun nga, because women are operated by their emotions, di ba? So pabago-bago isip niyan, pabago-bago yung decision niyan. Kaya nga mahirap kung siya yung magiging leader ng relationship. At lalong mahirap kung siya yung pagpaplanuhin mo kung saan kayo kakain, saan kayo mag-date. Kaya nga guys, napaka-stupido mo para siya yung tanungin mo, saan mo gusto kumain? Tanga ka. Wala kang desisyon, wala kang bayag. Ibig sabihin, hindi ka talaga marunong mag-pull ng babae. Pag first date nyo, siya yung tatanungin mo, where do you want to eat? Tanga. Dapat planado na lahat yun. Even the questions that you will ask, ano yung gusto mong malaman sa kanya? Ilan sila magkakapatid? Are they broken family? Sino mas close niya? Mami niya, daddy niya? Sino mas paborito? Na hindi naman pwedeng sabihin nyo, hindi, pantay-pantay kami. No, it's not. Kasi doon pala magpo-flow na yung conversation. Ikaw lang babae sa family? No, 3 kami. Diba? At least kahit pa paano, doon palang nalalaman mo na, surrounded by women. Sino mas naughty? Diba? Sino mas nice? Sino mahaba patient? Diba? Hanggang sa habang tumatagal, unti-unti mo siya na nakikilala kung totoo yung lahat na sinasabi niya. Pero usually, during the first date, hindi naman sila magsisinungaling sa'yo. Unless, kung tatanungin mo body count, baka pwede pa nilang hindi sabihin agad-agad. Brad, dapat pag-aralan nyo na kagad. Nakaplano na yan eh, nakalatag na yan eh. Diba? Pero number 1, lagi nyong iisipin kung paano nyo i-break yung ice. Dapat kahit saan, yun ang default nyo. Regardless kung sino kausap nyo, either boss mo, strangers, babae, lalaki, lagi kami pa-joke, diba? You need to be funny. That's why it's hard to attract women, because marami silang hinihinging criteria. You need to check all the boxes or most of the boxes, diba? If you want to be an attractive person, you want to be a total package. So that's why I'm doing what I can to be a total package. Not because to please you guys. Para sa akin din yun, di ba? Para at least makita ko kung ano yung gusto ng mga karamihan, di ba? Siyempre kailangan mong, you need to test the water. You need to test kung ano yung mas applicable, or kung ano yung mas katanggap-tanggap sa'yo, or kung ano yung mas bagay sa personality mo. Siyempre lahat ng mga nag-i-start, ganun yan. Kahit yung mga idolo nyong ibang vlogger na kino-comment nyo pa sa comment section, they started also na hinahanap nila yung pinaka-identity nila para at least yun na yung lagi nilang gagawin at doon sila makikilala, diba? So balik tayo sa date. Red flag, guys, maraming red flag. Kahit di pa kayo nagde-date, alam mo na kagad, lalo sa babae. Pero yun nga, depende yan kung gaano ka ka-attracted sa kanya. So the red flag is, hindi mo rin maiwasan yan. Lahat naman ng tao may red flag. There's no such thing as green, walang flaws, parang boring. Syempre ikaw magdududo ka, sigurado ba itong green flag ba talaga to? Pero syempre, when it comes to first date, we always give the best foot forward. Hindi mo hahayaan na first date namin ganito lang. Syempre, hanggat maaari, gusto mo maging memorable ang first date. Since pinag-uusapan natin yan red flag, sinabi ko na sa inyo, ano yung red flag? Late. Yung sinasabi niya, sorry babae kasi ako eh, matagal akong kumilos. That's bullshit. No. Unang-una, nakipag-usap ka na ganitong oras tayo magkikita. Yung ganun palang late na. Wala na bro, turn off na ako. Regardless, kahit super ganda niya. Okay, so major red flag ng isang babae is yung laging late, gusto sa mamahaling restaurant, at yung nagka-cancel ng date. Kung meron pa kayong alam na pwedeng red flag, please comment below. Pero yung 3 na yon ang non-negotiable. Kaya nga, make sure kilalanin nyo muna yung babae bago kayo lumabas, because I want you guys to save your fucking time. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time, and bye bye. Show love.